The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Magabukas kita sa aton mga Biblia dira sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2 sa King James Version. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Yung adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, nagapasalamat kita sa sinin naman nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton, and sa akon personally sa sining nga kahigayon nga makadulong man sa inyo sang pulong sa Ginoo, and may it be tanan kita may ara gid mapinasalamaton nga tagipusoon sa mga pagpakamaayo nga ginahatag kag ginapaagi sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. And I think that is the rightful and the God glorifying response no sa pag-atubang naton sa aton nga mga kabuhi. So indeed kabayan nga magkalipay kita kag mangin mapinasalamaton kita no sa sini nga adlaw. I think isa ka rason nga magpasalamat kita kay makapadayon kita no sa pagtuon man sa pulong sa Ginoo, kag kami man personally kon diri nga nagadala sa inyo sa pulong sa Ginoo, we are really thankful nga nagapadayon man kamo sa pagpamati. And kabay nga hindi kamo maguntat hasta nga ang Ginoo magpapauli sa aton o kon nga siya magakari. And we are doing this, nagatuon kita kag nagapamalandong sang pulong sang Ginoo kay para man sa aton nga pagtubo, and of course no nga mas makilala pagid naton ang aton nga Ginoo. So nagpadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton series Living by Faith, and ara na kita sa ika-4 nga parte sa sini nga aton nga pagtuon. So sang nagligad tun-an naton ang mga ang definition o kung buot silingon sa natawag nga pagtuo, kag ginbasa naton ina dira sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So sa nagligad no, para tagaan ng kita sang mind map diri kung diin kita natakal naton ligad about the misconceptions and misunderstandings regarding faith. So may ara nga mga hindi insakto kag mga concept o kon sala nga pagintindi sa ginatawag nga pagtuo, sala nga pagtan-aw sa ginatawag nga pagtuo. So faith is maybe no or could be merely understood as a wishful thinking or blind belief. So ang iban ga tan-aw nga ginatawag nga pagtuo no daw ara lang it is just a wishful thinking nga basi no matabo man o kon nga gapaabot ikaw nga may posibilidad nga matabo. Pero ang balgan idiri, faith is the assurance and conviction that comes from what is already known, experienced, and revealed about God. So ang ginatawag gali nga pagtuo, this is not just a wishful thinking, but ang isa ka pagsalig, ang isa ka act of the will nga bal-an nimo ang Ginoo, hindi magpabaya kay bangod nga kilala mo siya, na-experiensyahan mo ang yagugma kag nabalaan mo ang iya nga promesa. So again, this is not a wishful thinking, but it is founded in the character and the experience of God. So ang Ginoo naghambal siya sa iya pulong nga maayo siya kag na-experiensyahan nimo sang una, and the same God nga nagtipig sa imo nga nangin maayo sang una hasta subong isa mo man sa gihapon ang maayo nga Dios nga mag-sustenar sa aton. And we can say that the God who brought us this far will never drop us now, and He will keep us until the finish line. So amo na siyang isa ka picture sa ginatawag nga pagtuo. So kung tanaw naton, ang writer or ang author sang Hebrews presents the idea of faith as a confident look to the future based on
reliance on God's promises. So not only nagasalig ikaw sa kung ano ang ginhimo kag na-experiencehan nimo with God, but also ang natawag nga pagtuo is may ara ikaw kasigurduhan no nga sa pagtulok nimo sa imo buwas, sa pagtulok naton sa future, bala naton nga matabo ina kay bangod nga ang Ginoo nagpromesa. No, ang aton Dios, He is a promise keeping God. And kung nagsiling siya nga magabalik siya, nagsiling siya nga himun-an niya kita, nagsiling siya nga pakamayuhon niya ang iglesia, as long as we are making disciples until the end of time. So it will surely happen. So the biblical definition of faith does not only apply to salvation. It is equally applicable to the rest of the Christian life. And namuni ang aton nga ginatun-an, nga ginatawag nga pagtuo, this is not just necessary during salvation, but even after salvation. No, kung ginatawag naton nga ari kita sa sanctification process. So buot silingon, hindi lang ang gintuuhan naton nga si Kristo ang aton nga manluluwas, pang starting from that point magapadayon kita sa pag-progress naton, that we are growing in faith. And makita ina nga nagatubo ang aton nga pagtuo kag pagsalig sa Ginoo paagi man sa aton nga pagtuman. The more nga nagasalig ikaw sa Dios, the more nga magatuman ikaw, the more nga sundon nimo ang iya nga ginatudlo sa pulong niya. So sa Hebrews 11 actually may ara kita dira nga mga pangalan nga na-mention, mga katawhan sa Biblia nga nagkabuhi sa pagtuo. And kung tugutan kita sa Ginoo sa sunod naton nga mga pagtuon, tun-an naton ang ilang nga mga kabuhi, kung paano bala nila nogin kabuhi ang ilang nga pagtuo, or shall I say kung paano sila nagkabuhi nga may pagtuo. So ang ginatawag nga pagkabuhi sa pagtuo, hindi lang ni siya simple nga gihambal ka nga ako ya gasaligod kuya sa Ginoo kag nagatuo gid ako sa Ginoo. No, so bala naton budlay i-aplikar kag magkabuhi sa ginatawag nga pagtuo sa adlaw-adlaw nga may ara kita nga mga ginaatubang nga kakulangan, mga pagkinahanglanon, no? This is very relevant, this is very applicable and practical kag kabay nga sa sini nga pagpamalandong naton mas tubo ang aton gamay nga pagtuo. So though kapilagid ni Kristo ginambalan bisan ang iya mga disipulo, o ye of little faith. So kaysa hindi kita mag-ako nga gamay aton nga pagtuo, pero actually no, kinanlan gid ini magtubo kay gamay pagid. So by definition, faith involves abandoning all human reliance on self-efforts and placing total dependence upon God's character, His actions, His promises as revealed in His Word. So by definition amuni ang ginatawag nga pagtuo. But silingon ginbayaan na nimo ang imo nga pagsalig o kung pagsandig sa imo nga ikasarang kag sa imo kaugalingon o kung sa kay kung sin-o pa man, kag ang imo bug-os nga pagsalig ara lang gid sa Ginoo, sa iya nga gin-reveal sa iya nga pulong. Now, so ang aton himuon subong is tun-an naton ang Hebrews chapter 12. Isa ka rason nga ang magpadayon kita kag magtubo kita sa aton nga pagkilala kag pagtuo sa Ginoo, because we have this picture nga kumbaga sa aton nga pagdalagan sa pagtuo, damo na ang mga manugdalagan nga nag-agi kag natapos nila, and it is our time. Kagambal diri sa pulong sa Ginoo sa Hebrews chapter 12, wherefore or therefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So may ara daw kita witnesses, a cloud of witnesses nga nagatanaw sa aton nga pagdalagan sa sining pagtuo. And tun-an naton kung ano bala ang aton himuon agud nga kita man mangin madinalagon. Kag kabay sa sining Hebrews chapter 12 verses 1 and 2, no, mas matun-an pagid naton kung paano kita mangin madinalagon sa sining pagpaindis-indis sang pagtuo. So amo gid ni ang isa ka
masiling naton nga ano man naton struggle sa adlaw-adlaw kay bangod nga sa aton nga pagpaindis-indis kag pagpadayon may mga tion nga kung sa aton lang gid no gusto na naton maguntat mag-quit no and just sit on the sideline no pero kung gusto naton nga magdaog no ang bagay ni Apostle Paul dira sa Corinto nga kung ikaw gusto mo magdaog dapat magdalagan gid ikaw kag hindi ikaw maguntat no kay bangod nga napasad ang imong pagtulok sa sina nga kadalagan and amo man na diri ang pagpadayon sa sina nga pagtuon sa Hebrews chapter 12 verse 2 nga we are looking unto Jesus. So imagine this, we are in the arena, may ara mga tumalanaw kung kag ang ining cloud of witnesses natapos na nila ang ilang mga dalaga noon. This talks about the people in the scriptures such as si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, sino pa gid? Si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. No, so ang ining mga ehemplo si David, ang ining mga pangalan, sila ni ang mga ehemplo man naton sa padayon nga magdalagan kag magtuo no, sa aton nga Ginoo. So indeed ang ilang pagdalagan hindi nangin perpekto, hindi mangin matawhay, hindi nangin struggle less no o kon obstacle less no or kumbaga hindi man sila exempted sa ginatawag nga mga problema, hindi man sila exempted sa ginatawag nga temptasyon bisan gani nga pagkahulog, but you know they continued by faith. And kabay nga amo man ang matabo sa aton nga although hindi naton manigar may mga discouragement apang kabay nga magpadayon kita. Now just a bit of background, the book of Hebrews in the New Testament was written to a community of Jewish Christians likely in the 60s or 60 AD, facing persecution, and they are being tempted to return to traditional Judaism, which the author counters by arguing the absolute supremacy of Jesus Christ as the final priest, and it is anonymous. However, this sermon-like epistle is deeply rooted in Old Testament sacrificial imagery. So, intindihan ni naton kay daw na explicar man naton ni Ligad nga ang context ng sining ginsulat no or ang libro sang Hebreo kay bangod nga damo sa mga Jewish Christians, it means Hudiyo na convert sila into Christianity or following the Lord Jesus Christ, kag bangod sang paghingabot sa ila daw na discourage gid sila kag daw madiskarel man ang ilang pagpadayon sa pagtuo. And again remind sila diri nga hindi sa lang ila desisyon nga magtuo sa kay Kristo because Christ is the fulfillment of the law and He is supreme. He is the ultimate fulfillment sa kung anong mga gin-prophesy kag gin-foreshadow dito sa Old Testament. So, may ari kita tatlo ka punto nga aton nga pagatun-an sa sining pagtuon naton subong nga adlaw. And ari ang pamangkot, how to be victorious in running the race. How to be victorious in running the race. Kung mag-intra ikaw sa isa ka contest o kung pagpaindis-indis sining athletics o kung pagdalagan, nagakompete ikaw hindi para lang mag-join, pero nagakompete ikaw or magakompete ikaw kay bangod nga gusto mo magdaog. That is the main point of that. So kita naton such as ang greatest runner siguro si Usain Bolt, no? Siya ang pinakadasig sa patag sang pagpaindis-indis o kung sa pagdalagan. And dumduman ko pa sang I think 2008, no? Nga dito no nagdaog siya sa Olympics. And grabe ka taas nga taho, grabe ka dasig. And it took him lots of tries man, no? Grabe man pagid nga pag-training niya para nga madaog siya. And although ang ini nga ginahimo no or ang picture diri is hindi man siyang 100 meter dash, no, but I would like to illustrate nga naga-intra kita or kung ara kita kag sa ginatawag nga pagpaindis-indis ang gusto gid naton is mangin madadaog. And so
how to be victorious in running the race of faith. Ano bala diri ang mga encouragement kag instruction nga ginhatag sang author sang Hebrews? Ang first diri, let us lay aside every weight. Now, very simple. Kaya makita man naton dira sa pulong sa Ginoo. Let us lay aside every weight. Kung gusto mo daw mangin madinalag-on ang mga butang, mga sala nga nagapabugat sa aton, kinahanglan naton nga kakson. Na kung manotice naton kag ma-observe naton bisan sa pamayo sang or ginagamit sa mga runners no or mga athletes no is ang mga pinakamag-anggid nga klase sang ukon kalidad sang tela ukon sang bayo. Wala man sila nagadalagan nga may dala silang extra baggages o kung nagagamit sila sang pinakabugat nga sapatos no kundi nga ang pinakagamito nila is ang pinaka lightweight gid no. So during this time gani ang ilang nga pagpaindis-indis no laying aside every weight means let us have a sanctified imagination nga nagadalagan sila nga hublas gid nga wala gid sang sablag o kun kabugatan no sa ilang nga pag paindis-indis. Kay bangod nga gani gusto nila magdaog, let us lay aside every weight. Ano ang kinahanglan naton ibuyan, ibilin, kag hindi naton pag-idalon sa sining nga pag tuo naton o kon sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. I think first is the resentments of the past. Tanan kita may mga resentments. Dala sang mga sala naton siguro nga mga desisyon sa kabuhi sang una o kun balaan gid naton nga wala gid yan nahimaya ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Apang hambal diri sang pulong sa Ginoo, we have to lay aside those things. Ibili naton ang ina nga mga resentments kay bangod hindi na sila makabulig sa aton sa pagsunod sa Ginoo kag sa pagdalagan nga mangin mandadaog kita kay isa daw kabudlay na magpagamit sa ministry o kung daw kabudlay nga tawag sina mag-move on kay bangod nga ang imo ginapaminsar ang imo katagipusoon kag ang imo nga paminsaron ara gyapon didto sa mga resentments nimo sang una no. And kabay nga kung may ara ikaw yang mga balo naton ga-resent ikaw sa isa ka taho or maybe sa imo man mismo kaugalingon, we have to realize the truth that we are forgiven. Kung ano to yang natabo sang una, ginpanas nato sa Ginoo. Siya na to ang naglukdo dito sa cross. Ginpatawad nato sa Ginoo kag hindi na naton kinahanglan pang hakwaton paliwat no ang kabugatan nga ginhakwat na ni Kristo. Ang mga sala nga gintabunan na ni Kristo ginpanas kag ginkalimtan sang Diyos. So let us lay aside every resentments of the past and also ang mga discouragements man. The discouragements of the present. Budlay mag-alagad sa Ginoo kung may ara ikaw kabugatan nga ginaatubang subong. Hinabal sa Ginoo kinahanglan naton ibilin sa iya ang aton nga mga kabalaka. Ihaboy naton sa iya. Let us cast all our cares upon Him because again our God cares for us. Let us lay aside every weight. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amo nang habal sa Ginoo sa aton. Palapit kita, palapit kamo sa akon, no? Kay kamo tanan nga na kapoy kag nabugatan kay papahuwayon ko kamo. So ano ang imo discouragement nga ginaatubang subong? Budlay mag-alagad kag magtuo sa Ginoo kag mangin madinalag-on sa subong nga adlaw kung ikaw gyapon nagalukdo sa sina nga kabugatan. And so surrender everything to God. Isalig naton kag haboy naton ang ina nga kabugatan sa aton nga Ginoo. Siguro if you have a moment to pray, maybe hindi ikaw kaintindi sang imo subong nga sitwasyon, hindi nimo makaya i-handle ang imo nga ginaagyan subong, and feel the peace and the comfort of God by praying, Lord God, pwede ikaw makahibi amo nang nami kag tahom sa Ginoo because you could be honest, Lord God, hindi ko na gid kaya,
And I would like to surrender. Gusto ko nga tuo sa imo plano. Kung isa ang ginatawag nga pagtuo, hindi lang man na siya nga nagtuo ikaw kay bangod intindihan mo na. O kung kita mo na kung anong sunod. O kung intindihan na nimo kung nga ginhimo na sa Ginoo or ano iya plano. Pero ang ginatawag nga pagtuo is may mga tion nga, Lord God, hindi ako kaintindi pero balaan ko intindihan mo. Lord God, hindi ko masaysay kung anong buot silingon sinay pero balaan ko nga maalam ikaw kag maayo ikaw. And so, cast all your discouragements of the present. So not only let us lay aside every weight, such as our resentments from the past, the discouragement of the present, but also the anxieties of tomorrow. No, ang mga worries man naton. Kaysa daw gaka-paralyze kita. Do hindi kita kahulag. Hindi kita kausad, hindi kita makasunod, makatuman sa Ginoo kay napunan kita sa mga pagkabalakati. Lord God, kung sundon ta ka, kung ihatag ko ni, kung magsalig ako sa imo, kung ubuson ko ni, ano na lang ang mabilin sa akon, anong matabo sa akon sa buwas. So, in a sense, kung nagakabuhi kita sa kahadlok, sa anxiety of tomorrow, budlay gid, mabugat gid ang magtuo kag mag-alagad sa Ginoo. So let us lay aside every weight. Now, and last, another thing diri, ano pagid ang ibilin naton? Not only lay aside every weight, but lay aside every sin. Let us lay aside every sin, ngambal diri, which doth so easily beset us. Easily beset us. It means, ang other term could be easily entangles us. Ngan arab lang dasig kita masandad sa sininga sala. Dasig kita masiud sa sininga nga sala. Dasig kita matumba sa sininga sala. And hambal sa Ginoo, ano imo weakness? Ano imo sala nga gina-enjoy? Anong sala nga gusto mo balik-balikon? Kagambal sa Ginoo, agod nga mangin madinalag-on kita. Kag mangin malig-on kag mamag-an ang aton nga pag-usad, no, sa pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan naton ibilin ang ini nga sala. Hindi kita pwede nga magpadayon nga magsunod sa Ginoo pero uyatan gihapon naton nga mga sala. We have to repent. We all have to repent. Kinahanglan naton talikdan ang sala kag magsunod sa Ginoo. Hindi pwede nga dalon naton ang Egypt kag magkadto kita sa promised land. We have to leave our Egypt and proceed to our promised land. So, hindi pwede nga magpadayon ikaw sa mga idolo. Hindi pwede nga magpadayon ikaw sa imong kinaandan nga sala kag hindi makahimaya nga kabuhi. Kapang kinahanglan gid naton bayaan ang Ehipto para masunod naton ang Ginoo sa pagtuo. Let us lay aside every weight and also the sin doth so easily beset us. So budlay ini kung sa aton lang hindi gid makaya apang kabaya mo ni nga mga kabugatan ibilin gid naton kag isalig kag isurrender gid naton sa Ginoo because it hinders us. It hinders us from an effective ministry. Budlay mangin mabinungahan ang isa ka ministry kung hindi naton ini pagbuy-an nga sala kag mga butang. It hinders us from experiencing the joy of the ministry. So kaisa, pwede man nga nag-alagad ikaw kung nagapagamit, pero wala sang kalipay. Kay bangod nga may ara pa ikaw gina-baby, may ara pa kita nga ginatago-tago nga mga sala. And this is a reminder from God, kagkabay nga i-apply ginin naton sa aton nga mga kabuhi. So kung gusto naton mangin madinalag-on sa sini nga paindis-indis ang pagtuo, ang first diri nga punto nga makita naton is, let us lay aside every weight and sin that doth so easily beset us.
Salamat gid sa inyong pag-upod pamalandong sa sining tion. Kagkabayang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan.